Chis Escudero. Ito daw po ay inaasahan na ni Chis Escudero na siya po ay sasampahan ng Ethics Committee. Okay. Ano po ba yung laman at sino po yung nagsampa ng Ethics Committee sa kanya? Teka, bit nawala yung aking laman ng Ethics Committee. Ito po, ang nagsampa po ng Ethics Committee ay si Attorney Marvin Aceron, no? Ngayon lang pong araw na to, October 2. On October 2, 2025, Attorney Marvin Aceron filed an ethics complaint with the Senate Ethics Committee against Senator Escudero, focusing on 30 million campaign donation he received in 2022 from Lawrence Lubiano, President and Majority Owner of Centerways Construction and Development Inc. Ayan. The complaint alleges potential violation of conflict of interest rules under the Code of Conduct for Public Officials. Grabe, no? Bakit si Martin walang ethics committee? Walang reklamo sa ethics committee. The complaint, yan. Okay. Ang sinasabi po rito, irregular daw yung napaboran daw tong Centerways dahil matapos magbigay, no? Itong Centerways dito po kay Senator Chis Escudero, bigla raw lumaki yung kontrata. Before ng donation, ang kontrata lang niya nakuha ay 12 kontrata lang. Saan ba yun? Ito po. Bago siya mag-donate ng 30 million, 12 kontrata lang worth 720. Pero pagkatapos po niya magbigay ng donasyon, ay lumobo po yung kontrata nitong Centerways from 2022 to 2025. Ang kontrata niya na pong nakuha ay worth 15.9 billion. Sumipa po sa panahon ng si Chis Escudero ay nanalo na, no? Na senador. May katukwiran din. The firm was one of the top 15 contractors. Kasama pala siya ron sa top 15 contractors na sinasabi ni BBM. So ano pong masasabi natin dyan? Ano po ang reaksyon ko dyan? Kung totoo naman niyang sinasabi. Kung dapat managot itong si Chis Escudero, managot siya. 'Di ba? Biruin mo nga naman kung totoo nga naman yan. Kaya lang, bakit si Chis Escudero lang? Bakit hindi si Martin? Ang binibintang kay Martin buong Pilipinas Ang binibintang kay Martin tumatanggap siya ng bilyong-bilyong suhol mula eto kay Chis Escudero 30 million lang Okay ako dyan, wala akong problema. Sampahan ng Ethics Committee, dapat tanggalin sa pagiging senador pag mapapatunayan na may pagkakasala. Pero, sa kabilang banda, may pinangalanan din Malaki pa nga kay Martin Isang delivery. Isang delivery po, billion. Eto, minsan lang po. 30 million lang. At minsan lang yun. Kay Martin po, isang delivery billion. 3 beses sa isang linggo ang delivery. Yun yung problema Bakit si Chis Escudero lang yung may ethics complaint? Bakit hindi si Martin? Ayon naman po kay Chis Escudero, hindi na siya nagulat sa inihahing ethics complaint laban sa kanya. Nag-ugat ang reklamo sa pagtanggap ni Escudero ng campaign donation. Giit ng senador, kabayaran ito matapos niyang isiwalat ang aniyay script at sarsuela ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para ilihis ang atensyon ng publiko
mula sa umunay pagkakasala ng mga kongresista. This complaint is still part of their script and a desperate smokescreen will expose it for the politically motivated sham that it is. Yan po ang sabi ni Escudero. Okay. Okay po yan. Dapat po talaga malantad lahat ng magnanakaw. Pero hindi lang po dapat yung mga magnanakaw laban kay Martin Romualdez. Dapat pati si Martin Romualdez, di ba? Oh, problema, nakapokus lang kayo sa mga kumakalaban kay Martin. Alam niyo po, sinasadya nila yan. Sinasadya nila na sampahan, kasuhan, pati Comelec, di ba? Sinabi na ng Comelec na iimbestigahan nila si Chis Escudero. At pag napatunayan na nagkasala, lumabag sa Comelec rules, papatawan ng kulong at matatanggal sa pagiging senador. Grabe, no? Alam niyo po, sinasadya po nila yan. Sasabihin niyo, bakit sinisingle out si Chis Escudero? Para po maging halimbawa si Chis na kung sino man yung magtatangkapang magbanggit ng bawal pangalanang pangalang bawal pangalanan. Sino man ang magbabanggit, sino man ang magsasabing politiko laban kay Martin, may alas si Martin sa lahat. Nakita po ninyo, halos lahat may hawak na alas si Martin. Di ba? Hindi sumunod si Chis Escudero. Una nagalit yung mga yan, yung hindi niya pagsunod. Maski si BBM, di ba kinakantsawan siya? May meeting nun si BBM na kinantsawan niya si Chis Escudero na gusto yata maging Supreme Court, di ba? Naalala niyo yun? Galit si BBM. Galit yung dahil yung pinsan niya nagalit at hindi natuloy yung impeachment. Pinamumukha po nila Pag hindi nasunod yung kagustuhan namin, titirahin namin kayo. Ayan po ang nangyayari kay Chis Escudero. Lahat yan. Ang gustong palabasin ni Martin, lahat kayo may dungis, kaya ko yung tirahin. Si BBM, nagulat ako Akala ko magiging neutral siya sa labanan ni Martin tsaka ni Chis Escudero Hindi. Harap-harapan. Sinabihan niya, natatandaan nyo, kailan lang yun. Yung mainit yung issue, yung sumunod sila sa Supreme Court. Yung Senado ay sumunod sa Supreme Court. Pinanata ni BBM harap-harapan niya si Chis Escudero na may balak yata mag-Supreme Court, di ba? Naalala niyo yun? Si Marcoleta hindi matatakot kay Martin. Wala naman bara si Martin laban sa kanya. Yan nga angal ni Marcoleta, wala silang budget di ba? Okay. So, tignan po natin yan, no? Kung ano po mangyayari. Isa na naman pong susubaybayan natin yung Ethics Committee. Sino ba ang chairman ng Ethics Committee? Hindi ko rin alam Kung sino po yung chairman ng Ethics Committee. Pag hindi po inaksyonan to, tsak papalitan po yung chairman.